In today's vlog mga sir, pag-uusapan natin yung tinatawag natin mga ND or neutral density filters. Yung filters na to, ito yung ginagamit para mas maging maganda yung motovlogging nyo or yung mga vlogging shots nyo. Lalo na pag ganitong maaraw, tapos yung area nyo may dagat, mabundok, maliwanag yung kalsada, and so on. So ito, hindi pa nakakabit yung ND filter natin or yung neutral density filter. Yung ND filter, ang purpose niyan is para siyang shades ng lente nyo. Pwede siya sa GoPro, may nabibili para sa GoPro, may nabibili para sa mga mirrorless or DSLR camera. Meron silang mga iba't ibang klaseng sukat kasi. Ito mga sir, yung raw shot. Wala akong i-edit dito, makikita nyo na maliwanag yung kalsada. Wala pa tong filter. Ikot muna tayo dito sa subdivision para makita nyo yung pagkakaiba nila. Okay mga sir, so ito yung tinatawag natin na ND filter. So itong ND filter ko na to, nabili ko to sa Lazada. Hindi ako sure kung 700 or 800 pesos. So meron siyang tatlong klase ng filter. So meron tayong ND4, ND8, ND16. So sabi ko nga sa inyo, para lang siyang shades na pinapatong dun sa GoPro natin. So ito yung ND4, siya yung pinakamahinang klase ng tint. ND8 yung medium, ND16 yung pinakamadilim. So, ang gagawin ko is ikakabit ko muna tong ND4 para makita nyo kung paano lang siyang pinapatong dito sa front camera natin. Okay, so ito yung front camera natin na wala pang ND filter. Tingnan nyo yung mangyayari pag kinabit ko na tong ND filter. Yan, so ganun lang siya, pinupush lang siya mga sir. Tapos, I think you can see the difference in quality already. So, wala akong ginawang edit dyan. Ganyan lang talaga. So ito, lilipat ko na siya dito sa action cam ko dito sa helmet para makita nyo. Tapos ikot ulit tayo. Yan. Testing. So ito mga sir, yung ND4 filter. This is how it looks. So makikita nyo may araw pa rin tayo dito. Maliwanag na maliwanag pa din. Di ako sure kung ano yung itsura nyan, pero i-edit ko yan mamaya ng kung ano lang yung nasa camera. Di ko siya i-color grade, di ko siya i-edit yung mga brightness, contrast, para makita nyo yung difference. Na sa filter lang, pwede nyo nang mapaganda yung shots nyo. Mas nagiging cinematic siya. Mapapansin nyo rin, itong ND filter, nagkakreate siya ng motion blur. Yung parang yung kaliwa sa kanan ko, lumalabo siya pag nagpapatakbo ako. Ang maganda kasi pag naka-ND filter ka, namatay pag nagpapatakbo ka ng medyo mabilis, more than 60 kilometers per hour, nagkakaroon siya ng parang effect na mas mabilis yung takbo mo. Pero actually, effect lang yun ang tinatawag natin na ND filter. Next natin yung tinatawag nating ND8, yung medium density. Okay, testingin muna natin dito sa front cam. So ito yung front cam natin, testing natin. Yan. So yan yung ND8 sa front cam. Hello mga sir. So subukan naman natin siya dito sa action cam ko, sa helmet. Okay.
This is the ND8, yung medium tint na filter. How's the quality of the ND8 mga sir? Anong mas maganda, yung ND4 or yung ND8? Take note pala na yung paggamit ng filter, depende yan kung gaano kaliwanag yung araw. So parang sa shades ba? So kapag maliwanag na maliwanag yung araw, dun mo gamitin yung mas mataas na ND8 or ND16. Pero kapag medyo makulimlim lang, ND4 ka lang. So ito, medyo maaraw, so saktong-sakto para sa akin tong ND8. How do you think? Gagawa tayo mamaya ng comparison. Di-demonstrate ko magkakatabi yung ND4, ND8, saka ND16. Nakikita nyo ba yung motion blur? Nagpapatakbo ako ng medyo mabilis. Mapapansin nyo yung kaliwa kanan ko. Ayan, subukan natin. Para kang nasa isang game, para kang nasa laro, video game ba. Last but not the least, yung pinakamadilim, yon ND16. So sa ND16, subukan muna natin siya dito sa front cam ko. So ND16, wala, meron. Hello mga sir, hello, kita nyo pa ba ako? Ang dilim na, hindi ko na nga nakikita yung lente. Subukan naman natin siya dito sa aking helmet camera. Okay, 1, 2, 3. Yan. So, this is the ND16. Last but not the least. Ito yung pinakamadilim. So, this is the ND16 filter mga sir. Same setting pa rin, maliwanag pa din. Pero hindi naman siya ganun katirik na tirik yung araw. Take note, it's already 3 PM in the afternoon. So kung masipag kayo mag-change ng filter habang nagmo-motovlog kayo or just simply pag nagvo-vlog kayo, make sure na tama yung setting ng filter nyo sa araw or sa intensity ng light. Definitely pag nasa loob kayo ng kwarto or nasa indoors kayo, nasa loob kayo ng hotel, pinapakita nyo yung mga gamit sa loob ng hotel nyo, wag na kayong gumamit ng ND filter kasi mas lalo lang didilim. Unless na sobrang liwanag ng hotel. Pero itong ND filter, ang advice ko talaga dito, gamitin mo lang to kapag outdoor. So ayan mga sir, that's it. Yun yung tinatawag natin ng mga neutral density filter. So instead na gumamit kayo ng filters na built-in dun sa editing app nyo, pwede kayong gumamit ng mga totoong filter sa tunay na buhay. Ito mga sir, no filter to. Walang nakakabit na ND filter. Mapapansin nyo yung mga kulay ng paligid, maputla siya. Sobrang putla. Yan yung pangit sa no filter. Ito naman yung ND4 mga sir. Mapapansin nyo na mas naging mas buhay yung kulay ng paligid. Pati yung ulap, mas naging mas maganda siya. Ito naman yung ND8 mga sir. Mas naging mas matingkad yung mga kulay sa paligid. Pansinin nyo rin yung ulap, yung shadow ng ulap, mas okay talaga siya sa ND8. Sa ND16 naman, medyo naging mas madilim siya. Pero okay pa din, kasi nga maliwanag naman yung lugar. Kaya pwedeng ND16. So sa lahat, ang pinili kong i-edit is yung ND8. So mapapansin nyo, dinagdagan ko to ng colors, ng shadows. So yung ND8 yung pinaka-solid para sa akin dito. Tapos, meron pa akong gustong i-share sa inyo. Yung tinatawag kong polarizing filter. Wait lang ha. Yung polarizing filter, ang ginagawa niya, nakikita niyo yung liwanag na yan. So yung GoPro ko ngayon, wala siyang nakakabit na filter. Bare lang siya. Ayan. So yung polarizing filter, since hindi ko siya makita, nakakatago yan sa mga gamit ko. Gagamitin ko na lang tong shades ko. So ito yung nangyayari sa kanya. So ito mga sir, pinatong ko lang yung polarizing lens ng shades ko. So yan, makikita nyo yung difference ng may polarizing filter sa wala. Meron, wala.
Meron? Wala. So sa polarizing filter, ang tinatanggal niya yung mga nakakasilaw. Doon naman sa ND filter, inaayos niya yung mga shadow, yung color, and so on. Mamili kayo kung kailan nyo gagamitin yung polarizing filter saka ND filter. Usually itong polarizing filter, yan, nawala, nakatanggal. Yan, meron ulit. Usually ginagamit siya kapag ikaw ay nasa dagat or isang kalsada na sobrang maliwanag or yan, katulad nitong kalsada na to, sobrang puti. Nakakasilaw to, lalo na sa vlog mo, medyo sobrang tingkad niyan. So ito yung ginagamit natin, polarizing filter. So yun mga sir, ND filter pag gusto nyo ng shadows na maganda, colors na maganda, tapos yung motion blur effect dun sa gilid. Tapos itong namang polarizing filter, ginamit ko lang to as example para matanggal nyo yung silaw or yung glare na tinatawag natin. So yun lang mga sir, sana may natutunan na naman kayong bago sa vlog ni Sir Mel. That is it. Yes sir. Bye.